Iran ayaw pa rin magpatalo. Wala daw silbi ang ginawang pagbobomba ng US sa kanila. Matapos ang airstrike ng Amerika sa kanilang mga nuclear facilities, binaliwala lang ito ng Iran. Wala raw napala ang US at lalong hindi naman daw napigilan ang uranium enrichment. Ika niya hindi daw nayanig ang nuclear program ng Tehran. Pero hindi lang yan ang pasabog. Ganti kung ganti. Inatake ng Iran ang US Air Base sa Al Udeid, Qatar. Isang base na simbolo ng kapangyarihan ng Amerika sa gitnang silangan. Ayon sa Iran, hindi ito ang una at tiyak na hindi rin ito ang huli. At sa gitna ng lahat ng ito, nagbabanta si Donald Trump. Kung hindi titigil ang Iran sa pagpapayaman ng uranium, muli niyang pabobombahin ang bansa. Diretso, walang paligoy-ligoy, sagutan ng dalawang makapangyarihang puwersa na tila isang maling galaw na lang, posibleng sumabog na naman ang gyera. Ano ang totoo sa mga banta? Sino ang tunay na may control? At matitigil na naman kaya ang ceasefire? Yan ang ating aalamin. Ang matinding sagutan, Iran versus America. Sa gitna ng matinding tensyon sa gitnang silangan, mariing kinondena ni US President Donald Trump si Iran Supreme Leader Ali Khamenei, kasunod ng bantang muling gaganti sa oras na atakihin ang kanilang bansa. Ayon sa US President, pag-iisipan niya na muling bombahin ang Iran kung patuloy itong nagpapayaman ng uranium na ginagamit sa kanilang nuclear sites na lubhang delikado. Pero hindi nagpatinag ang Iran. Sa halip na mag-atras, binaliwala ng Supreme Leader ng Iran ang mga airstrikes ng Estados Unidos sa kanilang nuclear facilities. Inatake nila ang aming mga pasilidad pang-nuclear, pero kahit anong gawin nila, wala rin silang nagawang malaki. Walang napala ang ginawa ng Estados Unidos. Hindi nila napigilan ang programa ng nuclear ng Iran, pahayag ng Iranian leader. Ang mas nakakagulat, direktang sinabihan ng Iran ang Amerika na ang presidente ng Amerika ay sobra-sobrang nagbida sa kanyang salaysay tungkol sa nangyari. Halatang may tinatago. Kahit sino na makarinig sa mga pahayag na yun, alam na may mas malalim na katotohanan sa likod ng mga salita. Hindi sila nagtagumpay sa kanilang layunin. Ito ay isang direktang pag-atake hindi lamang sa military operation ng Amerika, kundi sa credibility ni Trump mismo. Sa propaganda war na ito, sinusubukan ng Iran na ipakita sa mundo na ang Amerika ay nagsisinungaling tungkol sa extent ng kanilang tagumpay. Para sa Iran, ang pag-admit ng tunay na damage ay magpapakita ng kahinaan, kaya mas pinili nilang i-counter ang narrative ng Amerika. Ang ganitong psychological warfare ay bahagi ng modernong diplomatic strategy kung saan ang perception ay kasing importante ng actual military results. Ang matinding ganti ng Iran, ngunit ang pinaka-shocking na development ay ang ginawang pagganti ng Iran sa US Air Base sa Qatar. Ito ay naging matindi at mapanira ayon sa mga pahayag mula sa Iran. Ang Islamic Republic ay nakapagsagawa ng matinding suntok sa mukha ng Amerika. Inatake nito ang isa sa pinakamahahalagang base militar ng US sa rehiyon at nagdulot ito ng seryosong pinsala. Ang mga taong dating nagsisigaw ng pagmamalaki tungkol sa airstrike, ngayon ay pilit na binababa ang insidente para palabasin na wala lang nangyari kahit isang malaking pangyayari ito. Sabi ni Iranian Supreme Leader, hindi lang ito banta kundi babala. Tulad ng sinabi ng Iran, ang katotohanan, may kakayahan na ang Iran na makaabot sa mga sensitibong pasilidad ng US sa rehiyon at kapag nakita nilang kailangang kumilos, kaya nila itong ulitin. Hindi ito maliit na insidente, ito'y babala ng mas malalaking posibilidad kung sila ay muling bobombahin. Ang kasaysayan ng America-Iran conflict. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na magbanta ang Iran laban sa Amerika. Noon pa man ay meron ng matinding hidwaan ang dalawang bansang ito. Ang pinakakilalang sagupaan ay nangyari noong April 1988, ang Operation Praying Mantis. Sa araw na iyon, halos binura ng Amerika ang malalaking bahagi ng Iranian Navy sa loob lang ng 8 oras. Ito ang nakakagimbal na operasyon na parang sa pelikula mo lang makikita. Nagsimula ang lahat ng sumabog ang USS Samuel B. Roberts dahil sa Iranian mine. Ang sagot ng Amerika, pinasabog nila ang 2 oil platform ng Iran at sinalakay pa ang isa. Ang resulta? Ang Iranian frigates Sahand at Joshan ay lumubog, ang Sabalan ay wasak, at ang mga speedboat ng Iran ay naging piraso-pirasong bakal. Sa isang araw lang, napatunayan ng Amerika na ang hamunin ang pinakamakapangyarihang navy sa mundo ay isang sigurado at paulit-ulit na pagkatalo.
Matapos ang pagkatalo noong 1988, nagbago ang estratehiya ng Iran. Hindi na sila nagtayo ng mamahaling frigates. Sa halip, nag-focus sila sa maliliit, mabilis at murang bangka, ang hit-and-run tactics. Bumalik din sila sa paggamit ng naval mines. Higit 10,000 ang pinaniniwalaang itinanim nila ngayon sa Strait of Hormuz. Ngayon, gamit ang asymmetrical warfare, ang Iran ay gumagamit ng mga proxy groups gaya ng Hezbollah at Houthis bilang kanilang bagong navy. Hindi nakasuot ng uniforme pero handang umatake sa interes ng Amerika kahit saan, kahit kailan. Ang Strait of Hormuz. Sa kasalukuyan, nagbabanta ang Iran na isasara ang Strait of Hormuz, isang makitid na daan ng dagat kung saan dumadaan ang halos 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Bilyon-bilyong dolyar kada araw ang halaga ng langis na dumadaan dito. Ang layunin ng Iran, guluhin ang pandaigdigang supply ng enerhiya, itaas ang presyo ng langis at iparamdam sa buong mundo ang epekto nito mula sa gasolina hanggang sa pagkain. Pero may babala ang kasaysayan. Noong 1988, ginawa na rin nila ito at ang resulta ay Operation Praying Mantis. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian na wala silang balak magbukas ng panibagong negosasyon. Walang napag-usapan. Wala kaming itinakdang petsa o kasunduan para muling makipag-usap. Hindi pa kami nakikipag-ugnayan. Dagdag pa niya, kapag may negosasyon, kadalasan may kapalit na pagtigil ng operasyon. Pero kami, ayaw namin ng ceasefire. Ayaw namin ng tigil putukan. Subalit kung titigil ang mga atake ng Zionistang rehimen, wala rin kaming intensyon na magpatuloy. Ang Amerika ngayon mas handa. Sa panahong ito, taon 2025, ang Amerika ay higit na handa kaysa noong 1988. Ang Navy ng Estados Unidos, mula sa kanilang F-35 jets, drones hanggang sa mga missile destroyers, ay handang kumilos sa loob lang ng ilang oras. Mahigit 30 US Navy ships ang nakadeploy sa rehiyon, may 7,000 sundalo, at tuloy-tuloy ang mga pagsasanay kontra sa swarm tactics ng Iran. Ang budget ng US Navy, na halos 2 bilyong dolyar, ay di hamak na mas malaki kaysa sa halos 1 bilyong dolyar lang ng Iran. Ang mga barkong gaya ng Arleigh Burke-class destroyers ay may SPY-6 radar na kayang mag-track ng daan-daang target ng sabay-sabay. Ang F-35 stealth jets ay kayang umatake ng hindi man lang namamataan. Ang tanong, mauulit ba ang kasaysayan? Kung magkamali ng isang galaw ang Iran, maaaring muling lumubog ang kanilang barko, tuluyang masira ang kanilang ekonomiya, at maulit ang leksyon na una na nilang naranasan. Dahil kung may isang bagay na malinaw, ang hamunin ang pinakamakapangyarihang navy sa mundo ay isang sigurado at paulit-ulit na pagkatalo para sa Iran. Sa huli, ang patuloy na hidwaan ng Iran at Amerika ay isang mapanganib na laro ng gantihan na walang siguradong panalo para sa Iran. Ang kasaysayan ay nagpapatunay na walang makakatalo sa pinakamakapangyarihang navy sa mundo. Ang ginawang pagganti ng Iran sa Al Udeid Air Base ay nakakagulat nga, pero hindi sapat para talunin ang Amerika. Tulad ng nangyari noong 1988 sa Operation Praying Mantis, isang maling galaw lang ng Iran at mauulit ang nakaraang pagkatalo. Ang banta nilang isasara ang Strait of Hormuz ay malaking pananakot sa ekonomiya ng mundo, pero ito rin ang magdadala sa kanila sa mas malaking kapahamakan. Kung patuloy nilang hahamunin si Trump, walang dudang mauulit ang leksyong natutunan nila noong 1988. Ang tanong, matututo ba sila o uulitin nila ang pagkakamaling nagdala sa kanila sa pagkatalo noon? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.